Okay. God's morning, mga kapatid. It's a blessed Thursday. Ano po? Ngayon po ay July 10 na. At sa araw pong ito ay muli sa ating pagpapatuloy para sa ating daily devotion dito sa ating God's morning ay tutungoy tayo ng mula po sa salita ng James 1 verse 19. Ano po? Mula po sa sulat ni Apostol Santiago. Sa ating talakayan ngayon ay tayo muli ay sasamahan at pangungunahan sa pananalangin ng aking partner. At ito po ay mula sa James 1:19 at pamagatan po natin itong words and deeds, the importance of balanced action. God's morning, mga kapatid. Tayo po ay babasa sa Santiago 1, verse 19. Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Tayo po ay manalangin, Panginoon naming Ama, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa protection, kalakasan ng katawan at pag-iingat na ibibigay mo sa bawat isa sa amin ngayong maghapon ito. Sa lahat ng aming gagawin, Panginoon, pangunahan mo po ang aming isipan, ang aming pananalita, ang aming mga kilos, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa bawat gagawin namin ngayong araw na ito. Maraming salamat po. Ganun din, Panginoon, sa kapatawaran na ibibigay mo sa aming mga kasalanan, Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang kasalanan. At ganun din, Lord, bigyan mo kami ng knowledge at wisdom sa aming pag-aaralan ngayong umagang ito na iyong mga salita. Nawa ito ay aming magamit, Panginoon, maibahagi sa iba, nang sa ganun ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagmamahal na ibinibigay mo sa bawat isa sa amin. Ang lahat po ng aming dalangin ito ay aming itinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise God. Sabi nga dito sa ating talakayan, words and deeds. Sabi nga sa salita at gawa, the importance of balanced action. Kaya ba mahalaga ang balancing bagay na ito? Mula sa pag-aksyon, pananalita, at sa ating gawa. Si Apostol Santiago po ay kapatid ng ating Panginoon Jesus. Ang siyang sumulat ng liham na ito sa sabi nga ay sa mga Kristiyanong masasabi po nating kumalat sa iba't ibang lugar dahil sa babahagi ng salita ng ating Panginoon Diyos. Marami po sa kanila ay maaring dumaan sa, imagine natin, maaring talagang yung persecution, pagsubok, at maaring ilan sa kanila ay kung wala ang leading ng banal na espiritu ay talagang sumuko na sa pagsasala at pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. Maaring tumigil na dahil sa maaring persecution. Imagine natin mga pagan nanindigan na talagang halos nakikipaglaban. Hindi lang basta labanan ng salita, kundi labanan din ng gawa. Napansin natin at kung babalikan natin yung mga 15 to 16th century or sabihin na natin mas mababa o sa bahagi na yun, maaaring sabihin natin mga 10th to 9th century na yan na talagang bakbakan mula sa mga Crusader, Vikings, at kasama rin po dyan yung pananampalataya. Kaya nga po dito, mapapansin natin, kahanga-hanga ang mga tagapagdala ng balita ng mga panahon na yon. Sabi nga ay maaaring kung ating iisipin sa panahon natin ngayon, baka walang Kristiyano o walang tagasunod na ating Panginoong Jesucristo. Sabi nga, at doon sa tinutukoy natin ito,
hindi isang madaling panahon para sa kanila yon, no ho. Ibig sabihin talagang the conviction noong banal na espiritu o ng ating Panginoon sa kanila ay ganun na lamang. Ano ho? Marahil sabi nga ay nabanggit natin yung mga taong ito. Kaya gusto nating internalize natin o kung tayo ay pupunta sa kanilang at their own shoes, no? Doon sa kanilang sariling kinalalagyan. Napakahirap, no? Nandoon yung persecution, discrimination, o maaring sabihin natin ay yung mga alitan, mga internal alitan, o mga disputes, no? Sa loob ng community nila, no? Dito po sa ating tinatalakay nito ay ito po yung nagbibigay diin sa atin sa isang practical na aplikasyon ng pananampalataya. Kung sila ng pananampalataya nila, tinindigan nila kahit na buhay nila ang kapalit. No, dito sa ating buhay, ganun pa rin kaya, no? Ang ating paninindigan sa ating pananampalatayang ito. Sabi nga, mga kapatid, hindi ito puro theory lang, no? Kundi isang gabay kung paano tayo mabuhay, no? Ng sabi nga ay isang Kristiyanong pamumuhay sa gitna ng mga pagsubok na ito. Kung minsan sabi nga ay ngayon marami na at mabilis nang ma-stress ang tao. Kung ikukumpara natin ng panahon na yon, siguro ay mas matindi. Subalit dito po sa ating tinalakay at sa ating binasa mula po dito sa James 1:19 ay isang mahalagang mensahe ito para sa atin, no? Dito po ay hinihikaya tayo ng Santiago o ni James ng na maging maingat, no, sa ating pagsasalita at pagkilos, lalo na sa panahon ng pagsubok, no? Tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, ano ba ang attitude natin, no? Ito ba ay sabi nga ang pagiging mabilis makinig, no? At mabagal magsalita, no? Ito yung in-emphasize po sa talatang yan, no? Ito po ay isang proseso ng pagsasanay sa sarili upang maging mas mahinahon, mas mapagpakumbaba at mas maunawain. Ito po ay isang paglipat mula sa isang makasariling ugali tungo sa isang mapagmahal at mapagpakumbabang puso, no? Yan po yung ninanais ng talatang ito. Sabi nga ito ay hindi lamang isang payo kundi isang proseso ng pag-unlad sa pananampalataya. Madaling salita mga kapatid, ito ay tungkol sa paghahanap ng balance sa ating mga salita at gawa, no? Sabi nga, are we walk the talk? No? Ginagawa ba natin? Nilalakaran ba natin yung ating mga natututunan, mga napapakinggan na salita ng ating Panginoon Diyos? Ito ba ay talagang isinasa puso natin at isinasagawa natin? No? Hindi isinasanguso lang, no? Sa puso. Ilagay po natin sa puso at ating sundin at ating hayaan natin na baguhin tayo ng Panginoon. Ibigay transformation. At yun yung gusto ng Panginoon, matransform tayo. No? That is the power of believing. Na pag tayo ay naniwala sa salita ng Panginoon Diyos, nakikita natin yung pagbabago o transformation. No? Dito tayo ngayon magsisimula sa aral ng isang katanungan. No? Bakit mahalagang matutunan natin ang mga ito? Lalo na sa panahon natin ito ngayon. No? Una, pagkalat ng misinformation at fake news. Bakit natin mahalaga matutunan? Alam natin na ang fake news ngayon, no? Kaya maraming tao ngayon ang nai-scam, maraming tao ngayon ang nai-stress dahil sa pagkalat ng misinformation. Ang dami na ngayong maling balita, no? Sa panahon ngayon ng social media at mabilis na pagkalat ng impormasyon, madaling maniwala sa mga maling balita at haka-haka. Sabi nga ngayon, nagagaya na yung mukha ng kahit sino, kahit yung presidente, kahit sino. Nagagaya na, dahil yung mga AI na yan, ay talagang madaling kumalat ang misinformation na mismo, akala natin siya talaga nagsasalita, ganun po.
no, ang ginagawa ng technology ngayon sa ating kapanahunan na nagsisilbing um, paglinlang, no, sa atin. Tandaan po natin ang ating sinasabi sa atin ng John 10:10, the enemy comes to kill, steal, and destroy. No, nanakawin niya yung impormasyon na meron ka. Nanakawin niya ang pananampalataya na meron ka. Yan po ang misyon. At kaya nga po mahalaga na matutunan po natin ito. No, yung matutunan natin, totoo ba ito o hindi? Kaya nga ang paksang ito mula po sa ating daily devotion dito sa God's Morning ay nagbibigay ng balanced life, no? Paano nga ba natin dapat tinitingnan yung ating pananalita at aksyon? Ito ba ay dahil sa impormasyon nakita lamang natin na hindi naman totoo? Tandaan po natin, everything ng isang side lang na pakinggan natin, 50% lang yan. We need 100% to makonkretize po natin yung tunay na impormasyon. No? Napakahalaga po niyan. No? Kaya nga po, kinakailangan na nandun mismo tayo sa isang sitwasyon, nakausap natin ang parehas na panig. Kaya nga po, ang pagiging mabilis makinig ay nangangahulugan ng pagiging mapanuri, no? At pag-imbestiga, no, sa pinagmulan ng impormasyon bago tayo maniwala at magbahagi nito sa iba, no, bago natin ito ipagkalat, no, ay totoo ba ito, no, parang ganoon. Talaga bang napatunayan natin ito? Ganun po. Kaya nga ang pagiging mabagal magsalita naman, ito naman po ay nagpipigil sa atin na magpakalat ng mga bagay na hindi pa natin tiyak ang mga katotohanan. Kasi ngayon, pag nakita na natin at napakinggan natin, magsisimula yun sa alam mo ba, yan na ang chismis. Ang bilis ikalat, no? Kaya nga po, mas maganda, huwag tayo makibahagi ng chismis. No? Pag sinabi pong chismis, ibig sabihin, hindi pa ho natin yan totoong nakukuha yung informasyon. No? Kahit gaano ka validated yung sinasabi ng isang tao, kung hindi ito nauugnay, ay sabi nga dapat suriin din natin ano yung sinasabi ng Biblia. Dangan lang din naman sinasabi natin na sabi nga sa atin sabi nga, know the truth and the truth will set you free. Kapag wala sa Biblia, huwag natin sabihin. Ngayon sa isang tao, sa ating mga impormasyon nakikita, ay tiyakin din natin. Bakit? Kasi nga po, kinakailangan natin alamin dahil madami pong pwedeng mangyari dyan. At mamaya tingnan natin yung mga maling bagay na yan. Pero sabi po nga, maging mapanuri po tayo. Sabi rin sa atin ng Proverbs 10 verse 19. Ang taong nagsalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang pagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Sabi nga doon, ang taong masalita, ibig sabihin po noon yung masyadong madaldal yon, no? Ang doon, patingin nga ulit ako, ganda nun yan. Ang taong masalita, sabi doon, ay malapit sa pagkakasala, no? Ngunit ang nagpipigil ng dila, dunong ang pagkilala, no? Napakahalaga po noon, kapag marami tayong sinasabi, mas malaki ang tsansang magkamali, no? O magpakalat ng mali. Dapat nating kontrolin ang dila para hindi magsisi sa huli. Alam niyo, nagiging scapegoat ng mga yung masalita, no? Kasi narinig ko yan kay ganito, kay ganon, no? Nagiging ginagamit na natin yung hintuturo natin para ituro yung iba para hindi tayo masisi. No, pero sabi nga, do not be reckless lalo na sa ating pagsasalita dahil masyado po yang pwedeng makaapekto yan sa buhay natin nang hindi naman nararapat. Sabi rin sa atin, kung tayo po ay nagsasalita hindi po tayo nakakapakinig o hindi natin inuunawa, posibleng magpalabas tayo ng mga maling akusa o haka-haka. Sabi rin sa atin ng Proverbs 18 verse 13. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman.
Grabe ano, yun pala yun ano. Nakakahiya daw ano, yung isang tao na nagsasalita ng hindi naman nalala. Kaya nga ang hirap din po ano ho, lalo ho sa amin ho, na may mga kliyente minsan na talaga namang ang gusto lang ay pakinggan mo siya, ano ho, pero pag nagpapaliwanag ka, hindi ayaw makinig sa'yo. Tapos pag nakita yung pagkakamali, ano ho, ah, ay sisisihin ka, ano ho. Ay napakahalaga ho kasi niyan, no ho, na kung marunong tayong magsalita dapat mas magaling tayong makinig, no. Halimbawa ngayon ano sa social media ano ho, madalas tayong nagre-react sa headline nang hindi binabasa ang buong kwento, no ho. Nakikita kaagad natin ano ho, pero ngayon in fairness ano, ang dami na hong nangyayari sa gobyerno nating maganda, no ho. By the effort ng ating mga leader maging local man yan o national, at maging executive position ng ating ng Pangulo, I'm praising, pero hindi pa rin naman perpekto. Andiyan pa rin yung mga bagay no, na dapat solusyonan natin na hindi lang natin inaaasa sa ating Pangulo, kundi pati na rin po tayo. No ho, iwasan natin yung pagtatapon ng basura kung saan-saan o huwag tayong maging pasaway, no? Huwag tayong magpahabol sa ating mga kapulisan lalo na sa yung mga magresponsable tayo, no? Mga sasakyan natin, ilagyan natin ng tamang ilaw para hindi makaiwas sa aksidente. Ang dami pong mga bagay sa buhay natin. At katulad na ating pinag-aaralan ngayon, no ho, bago tayo magreklamo, tingnan muna natin yung ating sarili. Tingnan muna natin yung ating mga ating ginagawa. Bahagi ba tayo ng solusyon ng pamahalaan? Nakikibahagi ba tayo ng solusyong ito? Kasi mahalaga rin po ang ating papel sa mundong ito. Huwag lang po nating iasa sa mga tagapagpatupad ng batas o sa tagapagpatupad ng ating mga mga sistema dito sa ating pamayanan. No? Kaya nga tayo, bago po tayo magsalita o magbahagi ng impormasyon, dapat tayong mag-double check. No? Double check po natin. Sabi nga sa atin ng Ecclesiastes 5 verse 2. Huwag kang pabigla-bigla sa pananalangin. Isipin mo munang mabuti ang ipapangako mo sa Kanya, sapagkat nasa langit siya, ikaw naman ay nasa lupa. Mag-ingat ka sa pagsasalita. Oh, napakahalaga po niyan, ano ho. At katulad ng sinasabi natin kanina, no, sa ating pananalangin din, ay tingnan din po muna natin. No, i-validate din po muna natin. Kasi wala pong bagay na ipahintulot ang Panginoon sa mundong ito. Hindi niya i-allow diyan kung wala pong plano ang Diyos sa buhay natin. Parang sabi nga po ang pagdarasal, no, muna para sa karunungan. Ano nga ba yung dapat nating gawin? May contribution din po tayo eh. Hindi lahat ng naririnig natin ay totoo o nararapat ipagkalat. Kaya nga po sa ating buhay, mahalaga po yung ating sabihin po natin na self-reflection. Sandali, ano nga ba muna ang dapat kong gawin sa bagay na ito? Ano ba ang dapat ko munang ah, um, maging kontribusyon, no? Hindi po masama ang kung gusto naman natin sa ikabubuti sa pamayanan natin na sawatahin natin o pigilan natin yung mga maling gawa ng isang tao, ano ho. Pero sabi nga po ay mahalaga rin po may bahagi ka ba para magawa ang bagay na yon, no ho. Ito yung mga bagay na nagli-lead sa atin sa tamang pagsasalita at sa tamang paggawa, ano ho. Hindi puro ngawa, ano ho. Sabi rin sa atin ng James 1 verse 26. Kung inaakala ni Numan na siya ay relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadala lamang niya ang kanyang sarili. Walang kabuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Amen. Ito yung puro dasal tayo, puro panalangin, puro mga bagay na pero nagiging doble kara tayo. Parang nagiging ibang tao tayo pagdating sa ibang dimension, no? Ibang pagkakataon. Sandali, sinabi yun ng Biblia pero kailangan ko ito para sabihin na natin nako-compromise yung ating pananampalataya. Bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoong Kristo, responsibilidad po nating maging responsable sa ating salita, ating mga binibitawang salita. Ang pagkakalat ng fake news o chismis ay saluhat sa pagiging
salt and light ng mundong ito. Sabi nga sa atin ng ating Panginoon Kristo mula dito sa Matthew 5 verse 14. Ano ho? At ikalawang bagay, bakit mahalagang matutunan natin ang mga ito, no? Lalo na dito sa ating kasalukuyang panahon. O yung una na ating binanggit ay pagkakalat ng misinformation o fake news, no? Ito ay nakakaapekto rin sa ibang tao dahil yung mga makakapakinig ay maaring maligaw. At kaya ako payo ko rin po sa mga pag ako po ay nagka-counseling ng mag-asawa, no, iwasan po yung ipagchismis mo yung partner mo. Kasi minsan nagkasundo na kayo, kaya mo lang nasasabi minsan ng mga bagay na yan, dahil galit ka. Pero nagkasundo na kayo, yung sa mga taong pinagsabihan mo, ay tila parang sirang-sira ang asawa mo, di ba? Kaya po, mahalaga po na bago tayo magsalita, una, no, ay isipin muna natin at make sure na tamang tao ang mapagsasabihan mo. No, kasi nga po, maaring makasira din po yan ng isang tao. No, sabi po ang dila ay napakamakapangyarihan. Ano, no, pwede nitong wasakin, no, ang buhay ng isang tao. No, ikalawa, no, pagtaas ng polarization at conflict. No, ang mundo po natin ngayon ay puno ng mga pagkakaiba-iba. No? Kaya nga, kinakailangan nating maintindihan po yan. Ano, pagkakaiba-iba ng opinion at paniniwala. Madali tayong matrigger at makasangkot sa mga argumento at alitan. Ano ho? Ang pagiging mabilis makinig ay tumutulong po sa atin na maunawaan ang pananaw ng iba kahit na ito ay kahit minsan hindi tayo sang-ayon, no? Pakinggan pa rin natin, no? At ang pagiging mabagal na salita ay siyang nagbibigay sa atin ng oras na makapag-isip ng mabuti bago tayo tumugon. Sabi nga, dito naiiwasan po natin ang pagsasabi ng mga bagay na maaaring magpalala ng sitwasyon. No? Kaya nga po, bago tayo magsalita, make sure na yan po ay, sabi nga ay, magiging bahagi ng solusyon. No? Hindi magpapalala ng sitwasyon. No? Ikatlo, pagdami ng stress at anxiety. Kaya pa lang yun, ang daming na stress, no? Madaming nadidepress. No? Mahalaga po na tayo ay, dahil sa bilis ng panahon, sa bilis ng technology, bumibilis na rin ang pagsasalita. Ano ho? Hindi po dapat. Mas mabilis po dapat tayo makinig. No ho? Kasi nga, ang mga kabataan ngayon, umaasa na sa cellphone, sa AI, ano ho? Hindi na nagbabasa. No ho? Basta okay, type mo na lang AI, no? Hindi na nakikinig. No ho? Kasi nga, ang lahat ng impormasyon, nandyan na. Isang pindot na lang. Ano ho? Pero, tandaan po natin, no ho? Ito po ay maaring magpababaw ng pananampalataya mo, magpababaw ng pagkatao mo, magpababaw ng pundasyon ng iyong pag-iisip. Kaya po marami ngayon na stress at nagkakaroon ng anxiety because of lack of relationship with God, especially number one. At pagkaunawa, no? The wisdom, it means pag sinabi po nating wisdom, the knowledge and understanding sa situation. Tandaan natin, kung meron tayong pananampalataya, magkakaroon tayo ng wisdom and we can react according to sa wisdom na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano po yon na nanggagaling sa Panginoon? Yan yung understanding and knowledge from God. Kaya nga po dito sa ating modernong buhay, puno ng stress at anxiety. Bakit? Kasi po, walang relasyon sa Panginoon. At ang hindi pagiging magagalitin na po ay mahalaga para sa ating mental at emotional na kalusugan. Bakit tayo mabilis magkasakit? Because of stress and anxiety. Na ikaw rin ang naglalagay. Mahirap alisin ng Panginoon Diyos dahil yung free will mo, nilagay mo na yung stress and anxiety. Kaya tayo nagkasakit. No, yun po yun. No, pero kung kakayanin mo alisin niya sa isipan mo at sa buhay mo, unti-unti mo makukuha yung kalakasan. Bakit? Kasi ang kalakasan yan nagmumula sa Panginoon. Kahit ilang pray over mo yan, kung ayaw mo naman baguhin ang isip mo, ayaw mong alisin sa isipan mo ang bagay na yan, hindi ka gagaling. Kaya nga po ang pagkontrol sa ating emosyon ay nagbibigay sa atin ng kakayahang tumugon sa bawat sitwasyon ng mahinahon
at may karunungan. Sabi ulit sa atin ng Proverbs 29 verse 11. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan, ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya ay mahalata. No? Sabi nga doon, no? Yung mangmang, talagang kitang-kita natin yung emosyon. No? Yung kung paano siya magalit. Pero yung, sabi nga, taong marunong, kung paano kaya maging ganun, no? Ay sabi nga, nagpipigil. Galit na siya, pero hindi mo makikita yung galit niya. Ano? Kapag hinahayaan po natin kontrolin ang ng emosyon ang ating mga desisyon, no ho, sabi nga, according na rin po doon sa ating sa talatang yun, sa Proverbs 29:11, posibleng sabi nga magdulot ito ng pagkakamali o pagsisisi. And take note of that. Halimbawa, ano ho, kapag galit tayo, madalas nagsasalita tayo ng mga masasakit na salita. Tama po ba? Pero ang pagpipigil ay nagpapakita ng tunay na lakas at talino. No ho, sabi nga, kahit na anong sitwasyon mo pa, kahit gaano ka pa katalino, kagaling, kalakas, o ka-impluensya, ano ho, napakahalaga po niyan, yung pagpipigil. No? Sabi nga sa atin ng Proverbs 16 verse 32. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Yun, sabi nga, tiyaga, the patience, no? Higit daw yun, kahit na powerful ka pa. No? Hindi ibig sabihin na matalino ka, magaling ka, o nasa posisyon ka. Mas mahalaga po ang pagdisiplina sa sarili kaysa sa pagiging dominanting leader. No? Ako ang mayor, ako ang dapat masunod, o ako presidente, hindi dapat ganoon. Sa totoong buhay, ang pagiging mahinahon sa lahat ng sitwasyon o sa away ng, sabihin na natin, pinakamadaling away ng pamilya, ay napaka-epektibo po nito. Yung pagiging mahinahon kaysa puro sigaw. No? Sabi nga, ba't nagsisigawan? Magkalapit naman. Di ba naririnig naman? Pwede naman siguro hindi magsigawan. No? Why? Because of anger, galit. Pag ang isang tao ay nagalit na, talagang sisigaw na yan. Lahat tayo, sabi nga, ay guilty of charge pagdating sa bagay na yan. Kasi nandun pa tayo nagagalit pa tayo. Pero dito tinuturuan tayo ng Panginoon na papaano tayo magkaroon ng self-control. No? At ito'y regalo sa atin ng ating Panginoon. Di po ba doon sinabi sa Galatians 5:22-23? Tignan po natin yun. No? Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. 23. Kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. So yung pagpipigil po sa sarili o yung sinasabi nating self-control ay regalo po pala ito. No? Sabi nga, that is the gift of the Holy Spirit. O the fruit of the Holy Spirit, no, sa atin, na nagpapatungkol sa atin na tayo ilakaran. Sabi nga, hindi po ito basta sabihin natin willpower, no? Kundi ito po ay isang resulta ng relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kapag mayroon tayong relasyon sa ating Panginoon Diyos, makikita natin po yung bunga ng banal na Espiritu. At yan po yun, isa sa mga bunga kung bakit tayo nagiging mahinahon, paano natin mapipigilan ang ating sarili, ay dahil po dyan. No, halimbawa po, kapag naglilinis tayo, no, o sabihin natin ay biglang may biglang magkakalat, talagang minsan nakakainis talaga yun, o kaya naglilinis tayo tapos yung ating mga kasama ay hindi naglilinis, minsan nakakapikon, hindi ba? Pero dahil sa kahinahunan, ay mabibigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos ng self-control. Huwag kang mainis. No? Sabi nga doon, dahil kapag naiinis tayo, lalo na doon sa mga katrabaho natin, o sabihin natin mga kaopisina, sabi nga po, ang pananalangin at pag-alala sa salita ng Panginoon Diyos, so patuloy po nating i-remind yung ating sarili sa salita ng Panginoon Diyos. Ito po siya magtuturo sa atin na kung paano mag-react ng may pag-ibig.
No, paano nga ba tayo magre-react na may pag-ibig? Lalo na doon sa mga taong kainis-inis. Sabi nga sa atin ng Kawikaan na 25 verse 28, ang taong may self-control ay parang lunsod na may matibay na pader. Ano ho? Sabi nga po doon, napakaganda po noon. No ho? Ito nagpapalakas sa atin. Kung meron tayong self-control, no, ay parang ito ay isang matibay na pader. Proverbs 25 verse 28. Tandaan po natin yun. No, napakalaga po ng ating pag-self-control. Ikaapat sa ating talakay nito. Bakit po natin kailangan itong matutunan, no, yung pagiging mahinahon sa salita, ah, ay ikaapat po, ito po yung pagpapalalim ng pakikipag-ugnayan natin. No? Ang pakikipag-ugnayan natin o yung pakikinig natin ng mabuti ay isang susi po ng pagbuo ng malalim at makahulugang relasyon. No, pansinin niyo po, the more na meron tayong mga kaibigan o tayo mismo ay magaling makinig, nagagawa po natin o mas naiintindihan natin ang tamang aksyon, no, which are leading to wisdom o yung knowledge o the knowledge itself and understanding do sa situation, no. At sa pamamagitan po ng pangunawang ito sa damdamin at karanasan ng iba, nagkakaroon po tayo ng empathy, at pagkakaisa, no. Nagiging united po tayo o nakaka-connect tayo. Ang pagsasalita ng may pag-iingat at pagsasaalang-alang ay nagpapakita po ng respeto at pagpapahalaga sa ating kapwa. Yan po ay napakagandang katangian na dapat po nating taglayin. Ikalima, pagiging mas mabuting Kristiyano. No, ang pag-aaral po o itong aral na ito ng James 1:19 ay isang direktang nagmumula po sa Biblia o sa salita ng ating Panginoon Diyos at sumasalamin sa mga utos ng ating Panginoon Diyos. At ang pagsunod po natin sa mga ito ay nagpapakita ng ating pagmamahal at pagsunod sa kanyang kalooban. No, ang pagiging mahinahon, ang pagpapakumbaba at mapagmahal ay may mahalagang katangian ng isang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Kristo o tinatawag natin na mga Kristiyano. At sa ating pag-aaral na ito, at patuloy na pagsunod natin, sa mga aral na ito ay hindi lamang para sa ating personal na kapakanan, kundi para rin sa kapakanan ng ating kapwa at ng buong mundo. Sabi nga kung siguro ang lahat ay marunong lang makinig, at marunong magkaroon po tayo ng tamang wisdom, sa lahat ng bagay, maganda siguro. Pero mangyayari siguro yun pag tayo nasa langit na. Dahil sa dami ng pasawayan, sabi nga sa pamamagitan nito, mga kapatid, magagawa natin magkaroon tayo ng mas maayos, mapayapa at makahulugang buhay. Pero hindi po mangyayari ito kung hindi po natin sisimulan sa ating sarili. Sabi nga, gawin muna natin sa ating sarili. Tayo mismo ang lumakad sa bagay nito o sa aral na ito. Upang maiwasan po natin yung mga mali at tunguhan po natin yung tamang pananaw. Mga ba itong mga maling ito? Sabi nga, alalahanin lang po natin o baliktanawan lang natin. Sabi nga, ito yung mga mabilis magsalita at mabagal makinig. Yung gusto niya, siya lang yung pinakikinggan. Marami sa ating may mga tendency na mas gustong magsalita kaysa makinig. Niisip natin na alam na natin ang lahat at hindi natin kailangan pakinggan ang sasabihin ng iba. Ito ay nagre-resulta po ng misunderstanding, away, at nasasaktan damdamin. Pagka po tayo ang lagi lang nakikinig, pansinin po ninyo yan. Hindi tayo nagsasalita. Ang bigat po sa dibdib. Lalo na alam mong tama. Kaya nga po sa Bible study, mahalaga rin po may reflection para nakaka-release. Nauunawaan, naiintindihan din natin ang opinion ng iba. Hindi lang dapat ikaw yung salita ng salita. At sa kontekstong ito ng pananampalataya, ito ay isang pagwawalang bahala sa salita ng ating Panginoon Diyos. Kapag tayo ay ganoon, parang binabaliwala lang natin ang salita ng Panginoon Diyos. Parang pasok dito, labas dito. Kaya nga po mahalaga
Nasa atin, marunong tayong makinig. Kaya nga sa ating pananalangin, marunong din ba tayo makinig? No, nakikita ba natin yung tugon ng Panginoon? No, nakakapakinig tayo niyan pag tayo ay dumadalo sa gawain, nagbabasa ng Biblia, yan ang pakikinig natin sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya nga po sa ating pananalangin, ay kung tayo nananalangin, may sinasabi tayo, Panginoon, pagpalain mo po ako. Tingnan mo yung sinasabi ng Panginoon. Paano kanya pagpapalain? Nasa Biblia, maraming form, maraming bahagi na makikita natin ang pagpapala ng Panginoon Diyos. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, mahihirapan mong maunawain ng pagpalain ka. Panginoon, pagalangin mo ako. Same aspect. Ganon din po yun. Hindi ka mapapagaling ng Panginoon Diyos kung hindi mo siya napapakinggan. Mapapakinggan mo lang ang Panginoon Diyos kung ang salita ng Panginoon Diyos ay mangungusap sa iyo. Nangungusap ang Panginoon Diyos. Sabihin natin, kung tayo ay nangangailangan ng wisdom, no? Pumunta tayo sa salita ng Panginoon Diyos. Kung nahihirapan tayong unawain, lumapit tayo sa ating mga pastor, sa ating mga leader, sa ating mga kapatid na merong tamang pananaw. Yan po. Maring aral, madaling magalit. No? Ang mabilis na pag-init ng ulo ay tanda ng kawalan ng pagpipigil sa sarili. Ito ay nagmumula sa pride at selfishness. Sa halip na maghanap ng solusyon, ang mga taong ito, no, ay nagiging bahagi ng problema. Kaya nga sa ating mga born again, o sabihin natin mga Kristiyano o tagasunod na ating Panginoong Kristo, ang pagiging madaling magalit ay sumasalungat sa pagmamahal at kapayapaan na dapat nating ipakita. Sabi nga, isa pa, ang mga taong ito na may maling asal ay sabi nga, walang pag-iisip o hindi iniisip ang mga salita. Ang pagsasalita ng walang pag-iisip ay nagdudulot ng masasakit na salita na nakasusugat ng damdamin ng iba. Ito ay nagpapakita ng kakulangan sa pag-ibig at paggalang sa kapwa. Bilang mga anak ng Diyos, dapat po nating bantayan ang ating mga bibig at tiyakin ang ating mga salita ay nagpapakita ng kabutihan. Ano po ang tama nating gawin? No? Maging mabilis po tayong makinig at mabagal magsalita. At yan din po yung sinasabi sa atin ng ating talata. Ang pagiging mapagpakumbaba at handang makinig ay isang mahalagang katangian ng isang tunay na Kristiyano. Dapat natin pong bigyan ng pagkakataon ng ibang tao na makapagbahagi ng kanilang saloobin at damdamin bago tayo magsalita. Ito ang pagpapakita ng pagrespeto at pagpapahalaga natin sa kanila. Kasi kung marunong tayo makinig, ibig sabihin, we respect them. Di ba pag nirerespeto natin ng isang tao, tayo ay nakikinig sa kanya. Di ba? Katulad ng magulang natin, habang sila ay nagsasalita, kahit minsan masakit na, umiiyak ka na, pinapakinggan mo rin siya. Bakit? Kung hindi, palo ka. No? Kung bata ka pa. No? Pero napakahalaga po. Kapag nakikinig tayo ng mabuti, mas naiintindihan natin ang sitwasyon at nagiging mas maayos nating matutugunan ang anumang problema. Pero kung ayaw natin makinig, lalo lang lumalala ang sitwasyon. Isa pa, katangian, pagpipigil sa sarili. Ang pagpipigil natin sa sarili ay isang bunga ng Espiritu Santo. At binasa rin natin kanina, no, sa Galatians 5:22. At sa pamamagitan ng ating patuloy na pananalangin at ng ating pag-asa sa ating Panginoon Diyos, kaya nating makontrol ang ating emosyon at maiwasan ang pagiging madaling magalit. Yan po yun. Ituon natin yung sarili natin sa mga Bible study at pakikinig ng salita ng Panginoon Diyos. Kung hindi mabago ang buhay mo, makikita mo yung transformation. At mga tao rin sa paligid mo, makikita natin. Ako isang patutuong nakita ko dyan ng transformation. Hindi ko man lubusang nakakasama, pero nakita ko yung pagbabago. I'm proud to say, kasama rin natin siya ngayon dito, si Nanay Winnie. I'm so proud of you, Nanay Winnie, na kung paano mo nilalakaran yung salita ng Panginoon Diyos at kung paano binabago ng ating Panginoon Diyos ang iyong buhay. Sabi nga, magpatuloy ka, Nanay Winnie. At sabi nga doon, isa pa, pagsasalita ng katotohanan sa pag-ibig.
Dapat nating gamitin ang ating mga salita upang itaguyod ang katotohanan at pagmamahal. Huwag po tayong magpakita ng mga bagay na makalalason sa ating isipan at damdamin. Dahil ang ating mga salita ay dapat maging kapaki-pakinabang at nagpapatibay sa iba. Sabi nga, bahagi tayo ng pundasyon. Kung ang isang bahay ay naitatayo sa pamamagitan ng mga CHB o yung mga hollow blocks, isa ka sa mga hollow blocks na yon, para makita natin yung kabutihan at magandang creation ng Panginoon Diyos sa mundong ito. At kabilang tayo doon bilang isang churches, bilang isang building na bahagi ng isang bahay na ang Diyos mismo ang siyang nagtatayo. Ang ating mga salita ay dapat maging kapakipakinabang. Dapat po nating iwasan ang pagsisinungaling, pagsasalita ng masasakit na salita, at paggawa ng chismis. Yan ho. Sa amin sa Purpose Field Life, mapapakinggan nyo po yan. Pag tinanong nyo, bawal po ang chismis dito. Bawal po. Sa amin. Nagbabawal po namin yan, yung chismis. We just want to encourage everyone by the grace of God. Dito po sa atin sa ating pagtatapos, dito po sa ating talata ay mula po dito sa James 1 verse 19. Ito po ay isang malinaw na panawagan sa ating lahat, upang magkaroon tayo ng balansing pagkilos. Sabi nga doon, mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at huwag agad magagalit. Ito ay isang hamon na dapat nating tanggapin bilang mga tagasunod na ating Panginoon Kristo, o sa amin po bilang isang born again Christian, o kung ano man po ang relihiyon ninyo, ay pagsunod natin sa ating Panginoong Kristo. Sundin po natin ating Panginoong Kristo. At sa pamamagitan ng pagsunod sa mga prinsipyong ito, magkakaroon po tayo ng mas malalim na relasyon sa ating Panginoon Diyos at sa ating kapwa. Mga kapatid, maging instrumento tayo ng kapayapaan at pagmamahal sa mundong ito. Maging bahagi tayo ng solusyon. Bakit ito mahalaga ngayon? Sa panahon ito ng fake news at cancel culture, ang pagiging mabagal magsalita ay nagiging proteksyon laban sa pagiging sangkot sa pagkakalat ng kasinungalingan. Ikalawa, patotoo na ang mga tagasunod ng ating Panginoon Kristo ay may integridad. Pinoprotektahan natin ang katotohanan. Sabi nga, John 8 verse 32, know the truth, and the truth will set you free. Ikatlo, paraan ng pag-ibig. Iniisip muna natin kung paano tayo magkakaroon magkakaroon tayo ng mabuting salita sa iba. Ephesians 4 verse 29. Halimbawa, kapag may nakikita tayong viral na post tungkol sa isang tao, imbis na i-share agad, magtanong muna, saan galing ito? May basihan ba? Practical na aplikasyon. Sabi nga, bago natin tayo magsalita o mag-share, mag-post muna tayo. Sabihin, stop muna bago mag-react sa mga balita o pag-uusap-usapan o mga kwentuhan o sabihin na natin, chismis. Alam niyo po yung Bible checklist. Sige po, gawin natin yung acronym at yun yung gawin natin pagtatapos. Letter B stands for basihan. At gawin nating reflection nito. May credible source ba? Anong basihan? What is the base? What is the baseline? May credible ba yung source mo? At yan, anong basihan mo? Letter I, intent. Sabi nga, para sa kabutihan ba ito o paninira? Ano yung intention? The intent. Letter B ulit, B stands for B, basihan. I, gamitin po natin yung Bible acronym, I, intent, para ba ito sa kabutihan o paninira? Letter B, benefits o benepisyo. Makatutulong ba ito sa iba? Anong benepisyo nito? Sa tingin mo ba, makapagbibigay ito ng solusyon sa mundong ito o sa mundo sa relasyon mo o sa relasyon sa iba? At letter L, the line o linya ng kasulatan. Sumasang-ayon ba ito sa salita ng Panginoon Diyos? The line itself. Yung linya ba ito na sinasabing ito? Anong sinasabi ng Bible patungkol dito?
Nasuri na ba natin? And letter E, the Spirit itself. Espiritu Santo. Anong payo ng Holy Spirit? Ano ba ang conviction sa'yo ng Holy Spirit? At yan po yung Bible. Gamitin po natin ang Bible para tugunan ang ating pag-aksyon. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos, sabi rin sa atin ng Proverbs 16 verse 32, ang taong mahinahon ay mas matirlino kaysa sa makapangyarihan. Again, sa ating paksa na ito, mula po sa James 1 verse 19, words and deeds, the importance of balance and action. At dito po ako magtatapos at nais ko namang hilingin ang reflection ng aking partner para sa ating tinalakay ngayong araw na ito. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan sa Santiago 1:19. Ito po ay nagbibigay sa atin ng practical na gabay para sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sabi din po dito kanina, mag-ingat tayo sa ating mga pagsasalita sapagkat yung pong salita ay nakakamatay. Sabi nga po ay mas maigi pa yung sa pag-aaway, mas maigi pa yung physical kasi madali siyang mahilom, madali siyang mawala yung mga pasa. Pero yung salita na binitawan mo, kung ikaw ay galit sa isang tao, yun po ay matagal. Taon na ang binilang na andoon pa din. Buhay, no? Hindi po yung mawawala. Kaya po nakakamatay po yan. Kung ano man po yung bibitawan yung salita, kung kayo ay galit, ay pag-ingatan po natin sapagkat baka po yung ating mapagsasalitaan ng hindi maganda ay merong pinagdadaanan, mayroon ng anxiety, lalo niyang dibdibin, lalong bumigat sa halip na pag-aanin yung sitwasyon ng pinagsalitaan mo, lalo mo pang dinaganan. So napaka-importante po na isipin muna nating mabuti ang ating mga salita. Sabi rin po dito, kanina nabasa natin na yung taong salita ng salita ay isa palang mangmang sapagkat hindi naman niya nalalaman ang kanyang mga sinasabi. Sabi nga po ay less talk, less mistake. Yan po ay kung kayo po ay nasa court, na kayo ay nasa witness stand at kayo ay salita ng salita, lalo po kayong mapapahamak. Hindi po kayo pakikinggan ng judge, hindi po kayo pakikinggan ng piskal sapagkat wala namang kawawaan ng iyong mga sinasabi. Kung ano lang po yung tinanong, yun lang po ang sagot. Wala na pong dagdag na akala mo ay makakatulong sa iyo pero mas lalo kang mapapahamak. Kanina po habang nakikinig ako, meron akong naalala na isang senaryo na sa yung taxi driver, meron siyang pasahero. Ngayon, nagkaroon ng gitgitan sa trafiko. Yung kagitgitan niya, kung ano na sinabi, minura na siya, kung ano-ano niyang lahat ng masasakit na salita sinabi na doon sa taxi driver. Pero ang response ng taxi driver, nakasmile lang siya. Pinakikinggan lang niya. Ngayon, sabi ng pasahero, bakit hindi po kayo lumalaban? Kayo ay masyado ng dinidegrade ang pagkatao nyo kung ano-ano na sinasabi. Sabi nung taxi driver ay, hindi ko kailangang pulutin yung basurang itinatapon niya sapagkat maaring may pinagdadaanan itong taong to. Ayokong pulutin yung mga sinasabi niya sapagkat maaari ko itong madala sa aking pamilya. Ayokong dalhan ng pamilya ko ng isang basura. So lahat po ng sinasabi natin kung lumalabas sa ating bibig na walang kabuluhan ay isang basura na hindi po natin dapat pulutin sapagkat ang basura ay mabaho, ang basura ay hindi kapaki-pakinabang. Kaya po dapat ay lahat ng binabato sa atin, kailangan wag natin pupulutin. Nang sa ganon ay hindi tayo maapektuhan, alam natin ang sarili natin, alam natin ang pagkatao natin sapagkat pinapakita ng Espiritu sa atin kung ano ang tama at mali.
Kaya kung mayroon tayong maririnig na mga ganun salita, intindihin din po natin yung mga taong nagsasalita. Maaring iyon ay may pinagdadaanan bago pa lang kayo magka-encounter, ay may pinagdaanan na sa bahay, may away na nangyari sa bahay. So maging mindful din po tayo, hindi lang yung sa ating pagsasalita, marunong din po dapat tayong makinig sa sitwasyon ng iba. Pwede po natin, kung nasa ganun tayong sitwasyon, pwede natin siya ipanalangin habang nagsasalita siya ng hindi maganda dahil alam naman natin sa sarili natin na hindi tayo ganun. Hindi tayo ganung klaseng tao. Maaring doon po sa mga natatanggap natin, naririnig natin, pwede po natin siya ipanalangin sapagkat after naman po niya masabi lahat ng gusto niya, sabihin lahat ng saloobin niya, ma-realize din naman po niya, ang Panginoon din naman po ang magpaparealize sa kanya na mali yung mga sinasabi niya. Pero, yun nga po, the damage is done, tapos na. Narinig mo na, nakasakit ka na, kaya pag-ingatan po natin ang ating mga salita. Sapagkat sabi nga, ang ating salita, ang ating dila ay may kapangyarihan. May kapangyarihan bumuhay, may kapangyarihan din pumatay. May kapangyarihan bumuhay dahil pwede nating i-lift up yung mga taong mga down na. Pwede natin siyang i-encourage, pwede natin siyang bigyan ng mga payo, bigyan ng mga Bible verse, kung ano man yung mga natutunan natin, pwede natin i-share sa kanya. Pero pwede rin itong pumatay. Pwede yung kung ang mga pinagsabihan mo ay mayroon ng mga pinagdadaanan, mga anxiety, tinatapakan mo pa, mamamatay po yun. Mapapatay mo yung isang tao sa pamamagitan lang ng isang salita. Kaya maging mindful po tayo. Kung tayo galit, pause, manalangin bago tayo magsalita. Ako po, guilty po ako dyan sapagkat tao lang din na kapag po nakakarinig ng hindi maganda, nagre-react agad. So yun po ang pinapanalangin ko rin sa sarili ko na mabago. Kailangan po ay maging babad tayo sa presensya ng ating Panginoon para mapaglabanan natin kung ano man yung mga nangyayari sa atin, yung mga nasa paligid natin sapagkat napakasama na po ng mundo ngayon. Kaya ipanalangin po natin ang ating sitwasyon, ang ating kapaligiran, ganun din ang ating mga anak, ang ating mga kabataan sapagkat tayo po ay bilang na lang ay yung mga kabataan na maliliit. Yun po yung mas paglaki nila ay hindi natin alam kung ano yung sitwasyon na ng mundo. Kung mas masama ba o mas laganap na ang salita ng ating Panginoon. Papunta pa lang sila doon, ibig sabihin. Napagdaanan na natin pero sila hindi pa nila alam kaya mas maigi po na habang bata pa lang ay may pakilala na natin ang ating Panginoon. So yun lang po, mag-ingat po tayong lahat at mag-ingat po sa ating pananalita. Maraming salamat po. God bless. Amen. Salamat sa ating reflection na napakinggan mula po sa aking partner, sa ating tagabasa. Salamat sa iyong buhay at unahin na nating batiin ang iyong buong angkan, ang Kastilyo Mandigma Clan, saan mang lupalop ng mundo, Luzon, Visayas at Mindanao. Tama ba? Yes. Yon, okay. Basta sama-sama na yung doon. Ang angkan ng Kastilyo at Mandigma, ang angkan ng aking pamilya, ng aking asawa. Yan, at ngayon tayo po ay tutungo na sa ating mga partner online o sa ating mga kapatid online na siyang nakatuwang natin o nakasama natin. Salamat sa inyo at nais po natin acknowledge mula po sa angkan ng dito sa San Pablo City, yan sa Manhattan Subdivision ba yan? Okay. Yan sa San Francisco, Kalihan. Pinangunahan po tayo ng Nunoso Family. At sa pangunguna po ng angkan ng Nunoso, isinamahan po tayo ni Ate Nela, kapatid yan. Sama po natin sa Purpose Filled Life Ministry. Yan. At sinigundahan po tayo ng pamilya ng Ate Marta dyan sa
lugar ng Chaong, Quezon. Yan po sa Bulacan. Yan sa church natin yan. Mula po sa Chaong, Quezon. Yan, sinamahan po tayo ng mag-asawa ng Kuya Chris at ng Ate Marta Artiliaga. Yan. Kita nyo ha, magkasama yan pero dalawa silang nakikinig. Ano, ay nawala ang yun. Yan. Kasama rin po natin mula sa bayan ng Liliw ang Arosena family. Yan. Sa pamumuno po ni Nanay Edna. Ano ho? Ganon din sa yan. Okay. Sinundan po tayo ni Ate Cindy Mercado. No? Diyan sa lugar ng Pampanga. Yan. Cindy Mercado. Ayan, si Ate Cindy. Yan. Batiin na rin natin ang kanyang buong angkan sa lugar na yan. At sinamahan din po tayo ni Ma'am Catherine Bilenyo. No? Happy birthday last June 28. No? Ang ating kapatid na ito. No? Wala po dyan sa ating Kapitolyo dito sa ating sa San Pablo City. Ma'am Catherine, God bless po. Salamat kapatid at patuloy kang pagpalain ng ating Panginoon Diyos. At ganoon din po sa lugar ng Bacolod City. Sinamahan po tayo ni ang aking kasama dati sa Qatar, aming magiting na surveyor. No? At ngayon po ay kasama na rin natin na laging nakikinig at laging sumusubaybay dito sa ating devotion. No? At nakakasama natin para sa ating pananalangin. Si Kuya George Pios, no? Yan. Dito kasama rin po natin, siyempre, si Brother Rolly Malasmas. See you later, no? Kasi meron po kaming pupuntahan ng aking kapatid na yan, si Brother Rolly Malasmas Bombani. At batiin natin ang buong angkan ng aking kapatid na ito. Si Brother Rolly, dyan sa Dagatan, no? Chaong, Dagatan Dolores pala. Dolores, Quezon. No? Mamaya, andyan po kami. At loobin ng Panginoon Diyos ang purpose niya, no? Sa ating gagawin. At syempre, for the man in uniform, ang aking classmate, ang ating kapatid, no? Na from the man in uniform, si Sir Dennis Pandinyo. Kasama po natin sa ating mga kapulisan dyan sa Alaminos, Laguna. Patuloy po tayong ingatan, mga sir, at patuloy po tayong gabayan ang bawat isa, ilayo sa anumang kapahamakan o anumang hindi tama at patuloy na ingatan din ang ating pamilya. Sir Dennis, salute, no? At God bless po at patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Salamat sa patuloy na pakikinig. Kasama rin po natin syempre, ang aking magandang nanay, no? At ang angkan ng Getgano Mercado, no? Yan, aking nanay, si Corazon. At ang ating birthday boy, kasama namin sa ECMS Construction, no? Ang aking kapatid, si Romel Loreto Biagan, no? Sa mapagpalang umaga sa iyo, kapatid, no? At happy birthday. Belated pala, no? Belated happy birthday. At yan. At syempre kasama rin natin mula sa Villa Escudero. Yan ang nasabi nga natin kanina, si Nanay Winnie Patual. At batiin na natin ang Dalangin Patual family. Yan. At ito ay mayroong prayer request si Kuya Chris kay Marie Claire Silang Rebong. No? Ang haba ng pangalan. No? Marie Claire Silang Rebong. Yan. Okay, may pag-pray din po natin yan. Siyempre, kasama rin po natin mula dito sa San Pablo City. At batiin na rin natin ang Andal Artiliaga family. Ano ho? Diyan po sa pangunguna po ni Pastor Rafe Andal. No ho? Artiliaga. Yan. Okay. Sino pa po? Yan, siyempre, kasama rin natin from Cotabato City, ang aking magandang pinsan. Siyempre, lahi kami ng mababait. Okay. Yan. Lilabet Chua Getgano. Yan. Kasama natin. Yan. Regards sa lahat ng pamilya natin dyan. No, Ate Lilabet Chua. Ayan. At ano pa? Ito. Ito, prayer request ulit mula po kay Nay Winnie Patual, kay Consuelo Silang. Yan. Hindi ko man po matandaan na yung mga pangalan. No?
At syempre sa aking inaanak, happy birthday. Yan, kahapon. No? Happy birthday sa iyo, Engineer Louis Sabado. Yan, sa mga gustong magpa-survey dyan ng mga lupa. Yan, aking pamangkin po ay part din po ng aming ECMS Construction, no? Ang LSJ survey, no? Kasama po natin din ngayon, no? Ang aking pamangkin at ang aking inaanak, si Engineer Louis Sabado. No? At kung may gusto magpa-survey dyan, gawin po ng Panginoon na makapaglingkod po tayo dyan. At tutulungan po tayo dyan ang aking inaanak, si Engineer Louis Sabado. Yan. At sino pa? Yan. Kagalingan kay Kuya Chris, no? Ito po ay prayer request naman mula kay Pastor Pe, Kuya Chris, Tia Kinay, Chalina, yan. Kay Consuelo Silang, Dr. Danilo Orellasa. Ito po yung sa Church of Christ, si Dr. Danny Orellasa. Yan, okay? Ipag-pray din po natin, And that's all. Mga kapatid, tayo po ay manalangin. Siguro wala na Tayo po ay manalangin at atin pong pasalamatan ang ating Panginoon Diyos sa tagumpay na ibinigay niya dito sa ating talakayan ngayon sa James 1:19 na pinamagatang words and deeds, the importance of balanced action. Tayo po ay manalangin. O manaming Diyos na makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong kabutihan at sa iyong pagpapala na ipinagkaloob sa amin. Ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng katuruan at pagbabago sa aming buhay. Salamat, Panginoon, at hindi mo ginagantihan yung aming mga kasalanan na nagawa. But bagkos, Panginoon, patuloy mo kaming binibigyan at pinagkakalooban ng conviction upang baguhin namin at matransform ang aming isipan, ang aming puso, ganun din ang aming gawa at ang aming salita. Patuloy na sa aming pinag-aralang ito ay nagbibigay sa amin ng isang direksyon ng tamang pamumuhay bilang iyong mga tagasunod. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang tunay na nagkakaloob ng kalakasang ito at pangunawa. Thank you for this wisdom, for the knowledge and understanding na ipinapakita mo sa bawat isa sa amin. Patuloy, Panginoon, na mangibabaw ang iyong banal na Espiritu na sundin namin, Panginoon, at maranasan namin ang kagalingan, pagpapala na iyong pinagkakaloob sa pamamagitan ng iyong grasya. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng ito. At sa lahat ng mga kapatid namin na nabanggit, Panginoon, mga pangalan, Panginoon, na patungkol sa kagalingan. Lord, naniniwala po kami, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng kagalingan sa aming buhay at kami po, Panginoon, ay nagtitiwala na sa iyong layon, sa iyong will, Lord, magbibigay ito, Panginoon, ng lakas at kapangyarihan upang matamasa, Panginoon, ang kagalingan sa mga taong ito, Panginoon, na aming mga nabanggit. At ganoon din, Panginoon, sa mga hindi namin nabanggit na ngayon, Panginoon, ay nakikinig, Panginoon. Dinadalangin po namin ang paghilom, Panginoon, ng kanilang karamdaman. Maging ito man, Panginoon, ay paghilom dahil sa mga nawala sa kanilang buhay, Panginoon, na comfort, Panginoon. Patuloy namin dinadalangin, Panginoon, ang patuloy, Panginoon, na pangungusap mo sa buhay nila. Pangungusap mo, Panginoon, sa kanilang sitwasyon, Panginoon. Lord, mga bagay na ito ay hindi madaling mapagtagumpayan, Panginoon. Naniniwala po kami at sinusuko namin, Panginoon, na hindi namin ito kaya sa aming sariling kaparaanan. Kailangan po namin ang iyong banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay makomfort sa lahat ng ito. Maging ito man ay sa aming karamdaman, sitwasyon, pangarap sa buhay, o mga kapatid namin, o mga mahal namin sa buhay na nawala sa mundong ito. Hilumin mo ang aming puso, hilumin mo ang aming mundo, hilumin mo ang aming sarili, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ang makita sa aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang masunod. Patuloy namin pinasasalamatan ito sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na Jesucristo. Salamat, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu na siyang patuloy na nagbibigay sa amin ng kaunawaan at kalakasan sa tagumpay na ninanais mo sa bawat isa sa amin. Again, O God, we thank you and we praise you. In this I pray, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ is dying. Christ is Lord. Christ is risen. Christ is risen. Christ will come again. Christ will come And again. together, And together we are for Christ. Again, God's morning, everyone.